Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 231. Tuwang-tuwa si Mr. Austin. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Ricardo. Miranda. Nakuha rin ba ni isa si Miranda? Bastos ka, anong gagawin mo kay Miranda? Binabalaan kita, kung maglakas loob kang hawakan siya, sisiguraduhin kong wala kang lugar na mapaglilibingan ng iyong katawan. Humagalpak ng tawa si isa. Ang kanyang mga pisikal na depekto mula pagkabata ay naging dahilan kung bakit siya partikular na nabaluktot sa psikolohikal. Kahit na nasaksihan ang napakalaking kapangyarihan ni Ricardo at nakaramdam ng takot, ang kanyang pagnanais na maghayganti ay lalong lumakas. Hahaha, ganun ba? Halika na nga. Halika at patayin mo ako. Nasaan ka? Magsalita ka. Nagnganga ang mga ngipin ni Ricardo. Sasabihin ko ba sa'yo kung nasaan ako? Pwede mo akong hanapin bago ko paglaruan si Miranda. Hahaha. Masakit na tawa ni isa bago diretsyong ibinaba ang telepono. Panay ang pagbabago ng ekspresyon ni Ricardo. Sa sumunod na segundo ay seryoso siyang tumingin sa isa sa mga kampa ni Anthony. Ang huli ay may kapansanan ng magkabilang binti at sumisigaw sa sakit ngunit biglang tumigil nang maramdaman ang titig ni Ricardo sa kanya. Ano? Anong gusto mo? Spare my life. Spare my life. Takot at balisang nagmamakaawa ang nasasakupan habang nakaramdam ng pananakot sa paningin ni Ricardo. Alam mo ba kung nasaan si isa? Tell me or else I'll make sure that living become worse than death for you. Malamig na tanong ni Ricardo habang hindi alam na matapos ang tawag ay diretsyong inilayo na ni isa si Miranda. Si isa ay likas na malamig ang puso at labis na kaina-hinala. Hindi siya tunay na naniwala sa sinuman o nagtiwala sa sinumang maaaring magkanulo sa kanya. Emerald Green Estates Villa ni Ricardo. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, bahagyang humakbang ang isang figure patungo sa gate ng villa at pinindot ang doorbell button. Noong unang regalo ni Edward kay Ricardo ang villa na ito, minsan ding nagpunta rito si Riva bilang bisita. Alam na niya ang kanyang paraan sa paligid nito sapat na ngayon. Nabalitaan niya mula sa kanyang lolo ang tungkol sa solong labanan ni Ricardo laban sa 4 na panlabas na Grandmaster, at bigla siyang nakaramdam ng matinding pananabik. Ang batang babae na ito ay medyo mahilig sa martial arts, kaya labis siyang na-curious sa partikular na laban na iyon. Dahil alam niyang nakabalik na si Ricardo ng madaling araw, tinansya niya ang oras at lumapit, sabik na marinig mismo ni Ricardo ang tungkol sa labanan. Gayunpaman, pagkatapos mag-doorbell ng ilang sandali, walang tugon mula sa loob. Walang bakas na may nagbubukas ng pinto. Ganyan ba sila mahimbing na natutulog? Sa ganitong oras dapat bumalik na lang si Ricardo, diba? Bulong ni Riva sa sarili. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng malabong pakiramdam na may hindi tama. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, umikot siya sa paligid ng villa at nakakita ng lugar kung saan walang mga surveillance camera. Tumalon siya sa pader at napadpad sa bakuran. Pagdating pa lang niya sa pinto ng sala, nagbago agad ang mukha niya. May isang taong nakahiga doon na may dugo sa buong katawan, may halong ilang laman loob. Mabilis siyang pinatalikod ni Riva at nakahinga ng maluwag nang makitang hindi si Ricardo iyon. Sinuri niya ang kanyang pulso, na napakahina at maaaring mawala anumang oras. Mabilis na tumawag ng emergency na tulong si Riva at saka pumasok sa bahay na may hindi magandang pakiramdam. Matapos tingnan ang paligid, wala siyang makitang bakas ni Ricardo o ng kanyang anak na si Nora maliban sa paghahanap ng nanginginig na yaya sa isa sa mga guest room na tila natakot sa kanyang talino. May mali. Nagbago ang mukha ni Riva dahil may mga masamang hula siya. Agad niyang tinawagan si Kaylan. Sa isa pang pribadong itinayong villa. Nilipat lang nina isa, Kayden at ng mga alipors nila si Miranda dito. Sa panahong ito, inutusan din niya ang subordinate na naghatid kay Rene palabas ng pabrika na dalhin ang kanyang nakababatang kapatid. Nang may magbuhat siya kay Miranda sa kwarto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kaylan. Lolo, bakit mo ako tinatawag ng ganitong oras? Inayos ni isa ang kanyang paghinga bago curious na sumagot. Where are you? Nakarating ka na ba sa Edoland? I'll bring that divine doctor over right now. Kalmado ngunit mahigpit na tanong ni Kaylan sa phone call.
Ano? Halos alas 4 na ng hating gabi ngayon. Gusto mong pumunta dito kasama ang banal na doktor na iyon sa ganitong oras? Natarante si isa sa narinig. May alam ka ba tungkol sa gamot? Sinabi ng banal na doktor na ang kondisyon mo ay nangangailangan ng pagsasaayos ng harmonya ng yin-yang. Kaya kailangan ka naming gamutin sa pagsikat o paglubog ng araw kapag sumasalubong ang araw sa gabi. Kung hindi tayo darating ng mas maaga kaysa hating gabi ngayon, kailan tayo dapat pumunta? Nakarating ka na ba sa Edoland? Kung hindi pa bilasan mo na kasi baka makarating pa tayo on time. Kung hindi, kailangan nating maghintay ng isa pang araw. Iritadong sagot ni Kaylan. Kailangang sabihin na napaka-convincing ng rason ni Kaylan kahit nagawa-gawa ito on spot. Nang marinig ang sinabi niya, nakaramdam si isa ng pananabik at pag-asa ng walang pag-aalinlangan sa pagiging tunay nito. Nandito na ako. Well then bring that divine doctor right away. Mabilis niyang sinabi sa kanyang lolo kung saan siya kasalukuyang matatagpuan habang nag-uusap pa sila tungkol sa The Great Master Healer. Pagkababa ng telepono, hindi napigilan ni isa na kuskusin ang kanyang mga kamay. Ang pag-iisip na gumaling ang kanyang pisikal na depekto sa lalong madaling panahon ay napuno siya ng pananabik at pag-asa. Sa sumunod na segundo, tumangala siya sa gusali na may kislap na pilak na mali siya sa kanyang mga mata. Miranda, I will have you soon. Ha ha ha. Sabi niya sabay 3 hakbang at tumakbo papunta sa kwarto sa taas. Pagkabukas ng pinto ay napatingin si isa kay Miranda na nakahiga sa kama na nakatali doon at hindi napigil ang lumunok ng laway. Pakiramdam niya ay malapit na niyang matitikman ang mapang-akit na prutas na ito. Malamig na tinitigan siya ni Miranda na may magandang mukha na namumula sa galit. Ang kanyang maselang katawan ay pinigilan ng mga lubod na nagpainit sa buong katawan ni isa. Napakaganda mo, Miranda. Dinilaan ni isa ang mga labi niya sabay ngiti ng masama. Malapit ka na sa akin. Isa, mag-ingat ka dahil baka mapatay ka ni Ricardo dahil dito, mariing babala ni Miranda sa kanya. I promise if you dare touch me, sisiguraduhin ni Ricardo na sobrang sakit ng kamatayan mo. Dagdag niya habang sinusubukang kumbansihin si isa na huwag gumawa ng anumang kalokohan. You are Mr. Austin. Rich and powerful men like yourself don't need women like me, patuloy nito sa panghihikayat sa kanya habang pinapaalala kung sino ang kinakaharap niya rito. Nakatitig sa kanya ang mga mata ni isa na para bang nababaliw o kung ano, dapat akin ang babaeng gusto ko. Ricardo. Bagamat malakas siya, matatagalan bago niya tayo mahanap dito. Tumawa siya ng masama bago nagpatuloy, noon sana ay nakasama na kita. At kahit napatayin ako ni Ricardo mamaya, ano ang mahalaga? Ang layunin ko ay tiyakin na siya ay magdurusa ng husto bago mamatay. At hayaan mo akong magsabi sa iyo ng iba pa. Isang kilalang eksperto sa mundo ang darating ngayon upang gamutin ang aking karamdaman. Ang taong ito ay hindi alam na hindi ka pani-paniwalang mga medikal na kasanayan ngunit nagtataglay din ng pambihirang lakas. Sinabi sa akin ng lolo ko na ang ekspertong ito ay nag-iisang pumatay ng 4 na Grandmaster sa martial arts. Walang halaga ang pagpatay kay Ricardo kumpara sa ginawa niya noon. I hope Ricardo come here sooner than later para makita natin kung gaano kalakas ang expert na ito. Kabanata 232 Umalis ka na dito. Noong nakaraan, sinabi ni Kaylan kay isa na ang banal na manggagamot na gagamutin sa kanya ay hindi lamang lubos na sanay sa medisina, ngunit mayroon ding kahangahangang husay sa martial arts. Ngayon lang sa telepono ay binanggit din niya ito kay isa na, sinasadya o hindi sinasadya. Agad itong nagbigay ng pag-asa muli kay isa na kaya niyang talunin si Ricardo. Isang labanan ng 4 na Grandmaster. Ang gayong kakilakilabot na figure ay madaling maalis ang isang tulad ni Ricardo. Sa makatuwid, sa sandaling ito, si isa ay naging mas hindi napigilan. Kahit na nagpaplanong hintayin si Kaylan na dalhin ang ekspertong iyon bago aktibong tawagan si Ricardo, at akitin siya dito upang patayin siya. Sa pagmamasid sa nerbiyos at baliw ngunit mapagmataas na pag-uugali ni isa, nakaramdam si Miranda ng kawalan ng katiyakan at pagdududa ng ilang sandali. Ano?
Makakahanap kaya si Isa ng walang katulad na Panginoon? Isa, siraulong hayop ka. Kung maglakas loob kang saktan si Ricardo, hindi kita bibitawan kahit maging multo ako. Nagnganga ang mga ngipin ni Miranda at nagmura sa kanila. Hahaha, kapag namatay ang lalaking iyon, magiging babae ka na at dahan-daang magbabago ang isip mo. Ngumisi si Isa, puno ng pagmamalaki at pananabik ang mukha. Sa susunod na sandali, nang makita niya si Miranda, muli siyang napalunok at nakaramdam ng pagkainip. Si Isa, na may baluktot ng ngiti sa labi, ay lumapit kay Miranda. Parang aso, sinimulan niyang amuyin si Miranda, na nagpapakita ng lasing na ekspresyon. Nang masaksihan ang pag-uugaling ito, nakaramdam ng pagkasuklam at pagkasuklam si Miranda. Umalis ka. Pervert ka. Lalagyan ng nobela. Miranda, nakakabigani ka talaga. Hahaha. Tuwang-tuwa si Isa, saka hindi napigilan ang paglabas ng dila at paglapit sa mahahabang at sexing binti ni Miranda. Bagamat hindi siya makasali sa ilang partikular na aktibidad, sabik siyang mag-enjoy muna sa iba pang paraan. Boom! Thud! 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 Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa ibaba, na sinabayan ng mga hiyawan at hiyawan ng mga alipores ni Isa. Kinilig si Isa at agad na nagbago ang mukha. Bang! Kete tayo pa lang niya, balak niyang lumabas para tingnan, nang bumukas ang pinto ng kwarto. Direktang pumasok ang isang magandang figure mula sa labas. Nang makita ang taong ito, agad na natigilan si Isa sa kanyang kinatatayuan, at bahagyang lumuwag ang tensyon sa kanyang mukha. Riva, bakit ka nandito? Ang bisita ay walang iba kundi si Riva. Pagpasok ng babaeng ito ay sinulyapan niya si Miranda na nakatali sa kama at agad na nagdilim ang magandang mukha nito. Pagtingin kay Isa, bumungad sa kanyang mukha ang isang mapang-asar na ekspresyon, Isa, ikaw talaga. Sa sandaling ito, nakita si Kaylan na sumusunod na malapit sa likuran, na pumapasok din sa silid. Lolo. Tiningnan ni Isa ang ekspresyon ng kanyang lolo at nanikip ang kanyang puso. Kasabay nito, nakita ni Miranda na dumating na ang pamilya ni Isa at may bakas ng pagkabigo at lungkot sa kanyang magagandang mata. Akala niya ay si Ricardo ang dumating. Ngunit sa halip, ito ay kapatid at lolo ni Isa. Tinitigan ni Isa si Kaylan na may halong pagtataka at hinala. Sa gitna ng kanyang kaba, may bakas din ng excitement at hindi makapaniwala. Malabo lang niyang naalala ang hitsura ng kanyang lolo noong bata pa siya. Sa oras na iyon, nagsisimula pa lang mag-deform ang features ni Kaylan, pero hindi pa siya masyadong nakakatakot. Gayunpaman, alam niyang simula noon ay palagi na siyang nakasuot ng maskara. Ngayon, gayunpaman, tinanggal ng kanyang lolo ang kanyang maskara at ang kanyang mukha ay mukhang normal. Batay sa kanyang mga alaala sa pagkabata, nakilala siya ni Isa bilang Kaylan. Ngunit paano nakabawi ng husto ang kanyang hitsura? Sinabi ni Kaylan kay Isa sa telepono na pinagaling ng banal na doktor ang kanyang pagpapapangit ngunit hindi niya inaasahan ang ganoong magandang resulta. Sa isang sandali ay hindi niya maiwasang umasa na makatagpo ang banal na doktor na ito ng mas sabik kaysa dati. Lolo, mabilis na pag-iiba ng topic ni Isa, baka hindi kayo makilala o ni Riva ng mga tulisan sa labas. Bumaba na ako para batiin kayo. Paano ka nakipag-away sa mga walang kwentang tao? Ang akala ni Isa ay ang mga kulangot lang na iyon, na humaharang sa kanyang lolo at Riva sa pagpasok, kaya pilit na pumasok ang dalawa. Nakangiti niyang sabi, saka tumingin sa likod ni Kaylan, Lolo, nasaan ang kilalang master healer na nabanggit mo? Nasaan siya? Smack! Pero bago pa man siya makatapos magsalita, sinampal siya ni Kaylan ng malakas sa mukha. Umikot si Isa sa pwesto matapos tamaan ng sampal ni Kaylan. Agad namang namula ang kalahati ng mukha niya habang nakatitig sa kanya nang hindi makapaniwala, Lolo, bakit mo ako sinaktan? Labis na malungkot ang ekspresyon ni Kaylan habang nakaturo kay Miranda na nakatali sa malapit habang galit na sinisigawan si Isa, bakit kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko? Hayop ka! Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para agawin ang asawa ni Mr. Willis? Baliw ka ba? At paano naman ang anak ni Mr. Willis? Naguguluhang tanong ni Isa, Mr. Willis. Ricardo. Girl Lolo.
Anong kinalaman ni Ricardo dito? Smack, smack, smack. Bilang tugon, tumalikod si Kaylan ng masama habang patuloy na hinahampas ng paulit-ulit si isa sa mukha ng walang awa. Little brat, alam mo ba na ang milagrong doktor na makakapagpagaling sa iyo ay si Mr. Willis? I tried my best to resolve the conflict between you and Mr. Willis. And yet, behind my back, you did something worse than an animal. Tinakpan ni isa ang kanyang mukha na hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanyang lolo. Puno ng hinanakit, hinala at pagkabigla ang kanyang mga mata. Ano? Ang ekspertong makakapagpagaling sa akin. Si Ricardo. Yung master na kayang pumatay ng ibang master. Siya din ba? Napaawang ang bibig ni isa sa hindi malinaw na tanong nito. Sampal. Sinampal muli ni Kaylan ang apo sa galit. Ano sa palagay mo? Sigaw niya sabay hawak sa kwelyo niya. Tell me, where is Mr. Willis, daughter? Kinidnap mo rin ba siya? Nailigtas na siya ni Ricardo. Huminga ng malalim si isa. Sa sandaling ito, si isa ay napuno ng pagkabigla at kawalan ng pag-asa. Tulala ang buong pagkatao niya. Hindi niya akalain na ang miracle doctor na binanggit ng kanyang lolo ay si Ricardo ang walang katulad na master na kayang mag-isang talunin ang 4 pang masters. Sino pa ang makakapagpagaling sa kanyang karamdaman ngayon? Sino kaya ang pumatay kay Ricardo? Ang sama ng loob, panghihinayang at gulat ay bumaha sa puso ni isang ngunit pagkatapos ay nauwi ito sa matinding puot sa kanyang lolo at kay Riva sa hindi pagsabi sa kanila ng mas maaga tungkol sa paghahayag na ito. Bakit hindi nila sinabi sa kanya ng maaga? Ang pag-iisip tungkol sa kung paano siya mamuhay bilang isang lalaking tulad ng Yunoko nang hindi naging tunay na lalaki ay nakaramdam ng baluktot at sama ng loob ni isa. Gayunpaman, nang marinig na nailigtas na ni Ricardo ang kanyang anak na babae mula sa panganib. Nakahinga ng maluwag sina Kaylan at Riva. Umalis ka dito kung ayaw mong mamatay. Galit na sigaw ni Kaylan sa apo sabay turo sa pinto. Lumabas ka sa Edoland. No wait, lumabas ka sa Crinford. Ngayon na. Kabanata 233 Poem. Habang pinapanood si isa na itinaboy ng sarili niyang lolo sa kahihiyan, si Miranda, pagkatapos ng unang sorpresa, ay hindi naiwasang makaramdam ng pagmamalaki. Proud sa lalaki niya. Hindi man personal na dumating si Ricardo ay tila kaya niya itong protektahan mula sa malayo. Hindi inaasahan ni Miranda na magpapakita ang lolo at kapatid ni isa, at nabigyan pala nila ng magandang aral si isa dahil kay Ricardo. Karaniwang sinabi nila sa kanya na pumunta sa pinakamalayo hanggat maaari. Sa kabilang banda, pagdating ni Ricardo kasama si Nora, hinanap niya ng maigi ang lugar ngunit wala siyang nakitang bakas ni isa. Ilang sandali, nagbago ang ekspresyon niya mula sa maulap hanggang sa maaliwalas. Alam niyang huli na siya. Lumipat na si isa kay Miranda. Ang pag-iisip na mahulog si Miranda sa mga kamay ng nakakabaliw na hayop na ito ay medyo nababalisa si Ricardo. Kung may mangyari man kay Miranda, hindi mapapatawad ni Ricardo ang kanyang sarili, at hindi lang niya babayaran ng mahal si isa kundi pati na rin ang sinuman sa buong pamilya Austin na hindi nakikialam. Gayunpaman, sa sandaling ito, 3 figure ang pumasok. Sina Kaylan at Riva ay hindi inaasahang kasama ni Miranda. Ricardo. Napatingin si Miranda kay Ricardo na nakatagpo sa kanila, nanginginig ang boses. Alam niyang hindi siya pinansin ng lalaking ito, na nagligtas sa kanyang anak. Sa sandaling ito, nahanap na niya ang pinagtatagwan noon ni isa. Miranda. Miranda. Si Ricardo at Nora, nang makita si Miranda, ay nagpakita ng matinding kagalakan at mabilis na tumakbo. Niyakap ni Miranda si Nora, saka tumingin kay Ricardo na lumuluha ang mga mata at tumango. Iminuwestre niya si Kaylan at Riva sa likod niya. Salamat sa kanila, kung hindi. Nang marinig ito, tumingin si Ricardo sa dalawa, bakas sa mga mata nito ang pagkalito. Tila hindi niya inaasahan na ililigtas ni Kaylan at Riva si Miranda, na nagkataong nadamay sa usapin. It's not a coincidence. Si Kaylan ang lolo ni isa. Sa pagkakataong ito, lumapit si Miranda sa tenga ni Ricardo at bumulong. Sa mga salitang ito, nagbago ang mukha ni Ricardo,
at tumingin siya kina Kaylan at Riva ng biglang matalim na mga mata. Sa ilang sandali, maraming bagay ang naintindihan ni Ricardo. So, ang kapatid pala sa pamilyang binanggit ni Riva, ang junior ni Kaylan, ay si Isa. Nasaan si Isa? Malamig ang ekspresyon ni Ricardo habang tinanong niya si Kaylan sa malamig na tono, isang nakakatakot na aura ang bumababa kina Kaylan at Riva. Nalampasan ni Isa ang linya sa pamamagitan ng paghabol sa asawa at anak na babae ni Ricardo, at ngayon ay si Ricardo ay puno ng pamatay na hangarin sa kanya, kahit na siya ay apo ni Kaylan. Sa pagharap sa napakaraming presensya ni Ricardo, nahirapang huminga sina Kaylan at Riva. May mapait na ngiti, lumuhad si Kaylan sa harapan ni Ricardo. Lolo, ikaw. Nagulat si Riva nang makitang lumuhad ang ulo ng pamilya Austin sa harap ni Ricardo. Nang makita ito, napakunot ang noo ni Ricardo. Iniabot niya ang kanyang kamay, nagpadala ng surge of energy patungo kay Kaylan para pigilan siya. Hindi ko kaya ang ganoong pagyuko ng isang matanda na tulad mo. Huwag mo nang isipin ang paggamit ng ganitong paraan para kidnapin ako. Isa lang ang tanong ko, nasaan si Isa? Magsalita ka. Malamig na sigaw ni Ricardo na nakatitig kay Kaylan at Riva. Si Kaylan ay mukhang nahihiya at nagigilty, same time na nagsusumamo, pinabayaan ko si Isa. Alam ko, Mr. Willis, tiyak na papatayin mo siya kapag nakita mo siya. Pero kahit anong mangyari, apo ko pa rin siya. Mr. Willis, mayroon na ako. Binigyan siya ng matinding aral para sa iyo, at ang pamilya Austin ay magbibigay sa iyo ng buong puso para sa kaligtasan ni Miranda at ng iyong anak, at alang-alang sa aking reputasyon, maaari mo bang iligtas ang buhay ni Isa? Kinagat ni Riva ang kanyang labi at marahan ding nakiusap kay Ricardo, Ricardo, ipinapangako kong hindi na muling guguluhin si Isa. Kung isa sa alang-alang ang maliit na pagkakaibigan natin, maaari mo bang iligtas ang kanyang buhay? Tinitiyak ko sa iyo, ang aking lolo noong una ay gusto. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Ricardo ang orihinal na plano ni Kaylan. Si Isa ay may congenital defect since childhood, kaya medyo extreme ang mentality niya. He's actually quite pitiful. This time was a moment of impulse. Can you please not be too harsh on him? Please. Matapos marinig ito, sumilay ang malamig na ngiti sa mukha ni Ricardo, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nakakaawa. Sino sa mga taong sinaktan niya ang hindi mas nakakaawa kaysa sa kanya? Ang physiological defect ba ang dahilan ng pagiging walang puso at walang awa? Ngumuso si Ricardo, saka malamig na sinabi kina Kaylan at Riva, mas mabuting ipagdasal nyo na hindi ko na siya makaharap pa. Kung hindi, papatayin ko siya. Dahil doon, binuhat ni Ricardo si Nora at mabilis na umalis sa eksena kasama si Miranda. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Kaylan at Riva, medyo hindi kaaya-aya ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Binigyan sila ni Ricardo ng mukha at walang humpay na hinabol si Isa para patayin siya. Napagpasyahan ni Kaylan na kung lumala ang mga bagay, kailangan niyang ilabas si Isa sa bansa. Ngunit ang pag-alis kay Crinford ay maaaring hindi ligtas para sa kanya. Wala siyang pag-aalinlangan na kung makatagpo ni Ricardo si Isa, tiyak na susubukan niyang patayin ito. Lalagyan ng nobela. Oh yeah, Ricardo, may malubhang nasugatan sa bahay mo. Tumawag ako ng emergency na tulong at dapat nasa ospital na siya ngayon. Hindi ko alam kung maliligtas siya. Sa sandaling ito, biglang naalala ito ni Riva at binanggit ito habang si Ricardo ay nakatalikod. Nang magsalita siya ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo. Hindi maganda. Dapat si Emerson. Pagkaalis ng tatlong miyembro ng pamilya ni Ricardo, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kaylan bago siya nag-dial ng numero ng telepono. Dad, okay na ba ang lahat? Sa kabilang dulo ng telepono ay boses ng isang medyo may edad na. Mukhang abala at balisa siya. Sa puntong ito, alam na ni Alexander na may nangyari sa kanilang kakampi sa kanyang kataypan at anak sa labas. Pinapakilos niya ang mga mapagkukunan ng pamilyang Austin para imbestigahan ang lahat ng ito sa Edoland ngayon. Isa has provoked someone he shouldn't have.
I need you to prepare a heavy gift and come to Edoland in behalf of your good son and the family to apologize. Binalaan mo siya na huwag na niyang isipin ang pag-target muli kay Miranda kung ayaw niya ng kamatayan. Kung ayaw niya ng gulo sa Prayosha, umalis ka na. Matigas na utos ni Kaylan. Saglit na natarante si Alexander bago naghihinala na nagtanong, nagkagulo ba si Rene dyan? Sila ba ang gumawa? Iyong illegitimate child. Malamig na tumikim si Kaylan bago nagsalita sa malalim na boses, mabuti naman ang batang iyon. Ngayon ko lang siya nakitang kasama ni isa na nag-alis sa kanya dito kanina. Hindi na kailangan pang imbestigahan pa ang bagay na ito. Narinig mo ba ang sinabi ko kanina? Kung ayaw mong tuluyang mapuksa ang pamilya natin balang araw, gawin mo ang sinasabi ko. Huwag mong isipin na dahil lang sa makapangyarihan ang pamilya natin, hindi rin tayo magagapi laban sa iba. Kahit isang tao tulad ni Ricardo ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa atin. Kabanata 234 sa kasama ko dito, hindi ka mamamatay. Ilang SUV ang nagmamaneho sa kalsada mula Edoland hanggang Cranford. Sa isa sa mga sasakyan, tinakpan ni isa ang kanyang mukha ng galit at mali siya. Matalim at baluktot ang kanyang mga mata, na sumasalamin sa kanyang baluktot na kaisipan. You old bastard. You hit me for an outsider. Kinagat ni isa ang kanyang mga ngipin. Sa sumunod na segundo, lumingon siya kay Kayden sa tabi niya at sinabi sa isang masungit na tono, ikaw. Lumabas ka. Natigilan si Kayden at kinakabahang sinabi, Mr. Austin. What's wrong? Gusto kong manatili ka sa Edoland at gamitin ang dating asawa ni Ricardo para hiwalayan sila ni Miranda. Ang mga mata ni isa ay kumikinang sa tuso. Namutla ang mukha ni Kayden habang nauutal, Mr. Austin. Papatayin ako ni Ricardo. Damn it. I'm not asking you to fight him. Kung hindi mo ginawa ngayon, papatayin kita. Hinawakan ni isa sa buhok si Kayden at sinumpa siya. Huwag mong isipin na kapag hindi mo ako tinulungan, ililibre ka ni Ricardo. Sa sumunod na segundo, biglang huminto ang sasakyan at tumalon si Kayden. Sa isang banda ay natakot siya sa kapangyarihan ni isang ngunit sa kabilang banda ay galit din siya kay Ricardo tulad ng ginawa ni isa. Matapos masaksihan mismo ang brutal na lakas ni Ricardo, pansamantalang nawala ng pag-asa si isa na patayin siya ngunit may mga paraan pa rin para gumawa sila ng ilang mga galaw sa likod ng mga eksena. Sa loob ng sasakyan, si isa ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa sama ng loob na nagsasabing, ang babaeng hindi ko kayang makuha ng iba ay makakakuha sa kanya. Walang makakakuha sa kanya. Ha ha ha. Sa labas ng koridor ng emergency room ng Edoland Central Hospital. Hinawakan ni Ricardo si Nora habang si Miranda ay nakasunod na malapit sa kanilang likuran na nagmamadaling sumugod dito. Sa sandaling ito, si Lina ay nagbabantay sa labas. Nang makitang may 3 taong dumating si Ricardo, kumurap siya ng ilang beses na nagpapakita ng pagtataka na may halong guilt. Hindi niya inaasahan na ililigtas ni Ricardo ang kanyang anak ng ganoon kabilis noon. Nang matuklasan ni Anthony at ng kanyang kapatid ang bata at siya sa ilalim ng kama, na nagbabalak na kunin si Nora, agad na pinakawalan ni Lina ang bata ng walang pagtutol. Ngayon, nang makita si Ricardo, hindi siya sigurado kung paano siya haharapin at hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding guilt. Mr. Willis, okay lang ba si Nora? Pilit niyang bati sa kanila. Ayos lang, okay lang. Awkward na bati ni Lina. Walang sabi-sabing tumango si Ricardo sa kanya, at nagtanong, kamusta si Emerson? Bagamat nabigo siyang protektahan si Nora, hindi masyadong sinisi ni Ricardo ang sama ng loob kay Lina. Dati, ang makapagtago kasama si Nora sa ilalim ng kama ay sapat na sa paningin ni Ricardo. Isa lang siyang yaya at understandable naman na piliin niya ang self-preservation sa ganoong sitwasyon. Siyempre, hindi niya ito masisisi, ngunit hindi niya rin maiwasang hindi mapalagay dito. Kaya naman hindi na siya nag-abalang kausapin ito at nagtanong na lang tungkol sa kalagayan ni Emerson. Hindi ko rin alam. Sinusubukan siyang iligtas ng doktor na naka-duty. Umiling si Lina at awkward na sumagot. Maya-maya, bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang ilang doktor na naka-duty sa gabi.
Mga doktor, kumusta siya? Apurahang tanong ni Ricardo. Hinubad ng pinuno ng emergency department ang kanyang maskara at same time na umiling. Ang kanyang mga organo ay wasak lahat ng hindi na naayos. Hindi na siya maliligtas. Kapamilya ba kayo ng pasyente? Maghanda para sa libing. Nang marinig ito, nanlamig ang mukha ni Ricardo. Napakunot din ang noo ni Miranda habang si Lina naman ay napabuntong hininga. Mas lalong umiyak si Nora kaysa kanina habang umiiyak na may humihikbi na boses habang nakapout, "Pinaprotektahan ako ni Uncle Emerson. Daddy, ano ang dapat nating gawin? Please save Uncle Emerson." Novel Bean. Okay. Don't cry baby girl. Papasok ako sa loob at titingnan. Hindi ko hahayaang mamatay si Tio Emerson. Pinunasan ni Ricardo ang mga luha ni Nora bago mabilis na pumasok sa emergency room na sinundan ng malapitan ni Miranda. Sa sandaling ito, nang marinig nila ang sinabi ni Ricardo pagkapasok sa silid, kahit ang mga doktor na kakalabas lang ay umiling-iling dahil pakiramdam nila ay inaaliw lamang ng lalaking ito ang kanyang anak na walang tunay na pag-asa na mailigtas ang isang taong napakalubha ng mga sugat. Na hindi na sila magagamot. Kung makakaligtas siya pagkatapos ng mga ganoong pinsala, tiyak na siya ay isang uri ng Diyos. Hindi natin siya mailigtas. Anong pagkakaiba ang magagawa niya? Nginitian ng head ng emergency department si Ricardo na medyo naiinis sa kanya ngayon. Sa loob ng emergency room. Tanging nakita ko si Emerson na nakahiga, may dugong tumutulo mula sa kanyang bibig at ilong. Natanggal na ang ilan sa mga instrument at tubo sa kanyang katawan, na tanging puting tela na lang ang nakatikip sa kanya. Maliwanag, ang ospital ay ganap na sumuko sa paggamot, at ang susunod na hakbang ay naghahanda upang kunin ang katawan. Sa sandaling ito, parang may kung anong tugon o huling putok ng sigla, nang pumasok si Ricardo, si Emerson, na kanina ay walang malay, ay nakakagulat na nagmulat ng mga mata. Sa sumunod na segundo, nang makita niya sina Ricardo at Nora sa tabi niya, hindi napigilan ng isang masayang ngiti sa kanyang mukha. Mr. Willis, nailigtas mo ba si Miss Nora? Kasalanan ko. I failed your entrustment. Thanks to you, Mr. Willis. Impressive. I'm afraid I let you down. In the future, baka wala ng chance to do things for you again. Bakas sa mga mata ni Emerson ang hiya at guilt habang nagsasalita. Tumingin si Ricardo sa kanya, ang kanyang puso ay gumalaw ng malalim, at ang isang malalim na pakiramdam ng emosyon ay umakyat. Napakaraming isinakripisyo ni Emerson para protektahan si Nora, ngunit dati niya itong pinagdudahan. Nakaramdam ng matinding panghihinayang si Ricardo sa kanyang puso. Sa sumunod na segundo, hinawakan niya ang kamay ni Emerson at mariing sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mamatay. Mabuti ang ginawa mo at hindi pinabayaan ng sinuman. Uncle Emerson, don't die." Woa! Umiiyak si Nora na may luha sa pasasalamat at pag-aalala sa kanyang malalaking mata. Nalungkot din si Miranda sabay singhot. Sa sumunod na segundo, naglabas ng pilak na karayom si Ricardo at sinimulang iligtas si Emerson. Ginamit niya ang mga acupuncture point sa kanyang katawan na maaaring pasiglahin ang sigla ng walang pag-aalinlangan. Tinurok niya ang enerhiya ng dragon sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pilak na karayom. Napatingin si Emerson kay Ricardo na unti-unting nagningning ang mga mata. Naramdaman niya ang mainit na agos na dumadaloy sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan tulad ng tuyong lupa na uhaw sa tubig. Ang kanyang mga nasirang tisyo ay mabilis na naayos sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga mainit na agos na ito. Si Emerson na nakaamoy na ng kamatayan ay hinihila na ngayon pabalik mula sa bingit ng isang hindi nakikitang puwersa. Mr. Willis, Sir. Napukaw ang damdamin ni Emerson nang hindi niya mapigil ang umiyak na may luha sa kanyang mga mata. Kahit mahina ang boses niya kanina ay parang nagkaroon ng lakas ngayon. Huwag kang magsalita. Humiga ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Nakangiting panatag si Ricardo. Masunerang tumango si Emerson na parang estudyante sa elementarya sa kabila ng kasiyahan sa loob. Bakit hindi ka pa umaalis? Patay na siya dito. Huwag ka nang umuko pa sa emergency room. Umalis ka na dali.
Isang boses ang tila naiinip na puno ng pagtatuboy ng layunin. Kabanata 235. Upang maging dominant, kailangan mo ng dominant strength. Mabilis na pumasok ang pinuno ng emergency department, mukhang naiinip at balisa. Sinundan siya ng ilang medical staff, tinutulak ang isang medical bed na may binatilyong puno ng dugo ang nakahiga. Ang sitwasyon ay mukhang kritikal. Ang isang grupo ng mga tao ay nakatayo sa malapit, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Bilisan mo. Iligtas mo siya. Paulit-ulit na sigaw ng isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng puti. Iligtas mo si Mr. Graham. Bakit may ibang tao dito? Ilabas mo sila. Isang babaeng matinis ang boses ang nagsalita, na nagpapakita ng kanyang pagmamataas at pagiging dominanti. Sino sila? Paalisin mo sila. Kapag naantala mo ang pagpapagamot ni Mr. Graham, babayaran ito ng ospital mo. Nagsalita rin ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na matangkad ang pananamit. Nang marinig ang kaguluhang ito, malamig na napalingon si Ricardo, na gumagamot kay Emerson. Naningkit ang kanyang pares ng mabituing mga mata, at may bakas ng lamig sa kanyang mukha. Isang magandang babae, mukhang balisa at naguguluhan, sumunod sa tabi ng medikal na kama. Sarah. Babae pala ito. Sa nakikita niyang gusot na buhok at mga mantsa ng dugo sa damit, malinaw na nakaranas siya ng aksidente. Nang makita siya ni Miranda, nanlamig kaagad, bakas sa mga mata niya ang galit. Kagabi, itong dating matalik na kaibigan ang nanloko sa kanya para lumabas. Posible pa nga na pinakialaman niya. Kasama ang mga pagkain at inumin, inaakay si Miranda sa mga kamay ni isa. Anong makipot na daan para sa mga kaaway? Bakit nandito ka pa? Umalis ka na dali. Itong taong ito ay lampas na sa kaligtasan. Bakit ka dito nananatili? Ipapadala natin ang bangkay sa morgue, at doon mo na i-claim. Ang pinuno ng kagawaran ng emerhensya ay samaway ng may malupit na ugali. Sa sandaling ito, napansin din ni Sarah sina Ricardo at Miranda. Hindi niya inaasahan na makikita silang dalawa dito. Lalo na nang makita niya si Miranda, bakas sa mukha niya ang pagtataka. Talagang nakatakas si Miranda mula sa pagkakahawak ni isa. O natapos na bang tumugtog si isa at hinayaan si Miranda? Miranda, anong nangyari sa'yo? Subconsciously nabulalas ni Sarah. Anong nangyari sa akin? Hindi ko akalain na nandito ako, na makakatakas ako sa mga kamay ni isa ng ganoon kaga, di ba? Tanong ni Miranda na nagngangalit ang mga ngipin. Saglit na kumislap ang mga mata ni Sarah. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit mag-aaksaya ng oras sa pagsasalita ng walang kaparirikan? Lumabas ka na. Naghihintay ng emergency na pangangalaga si Mr. Graham. Pinagalitan ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasot si Ricardo at ang kanyang pamilya na may masamang ugali. Siya si Mohamed Thompson, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Thompson at ama ni Sarah. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaputi ay nagbigay din sa kanila ng masamang tingin at malamig na sinabi, "Huwag na kayong mag-aksaya ng oras o babayaran ninyo ang inyong buhay sa pagkaantala sa paggamot ng aking young master." Habang nagsasalita siya, isang malamig na aura ang bumungad sa kanya. Ito ay lumabas na siya ay isang mid-level practitioner ng Transmutation Force. Bilisan mo at umalis ka na. Muling hinimok ng Chief of Emergency Medicine. Nanatiling kalmado ang mukha ni Ricardo habang malamig na sumagot, "I'm sorry but I'm currently treating my friend here. I can't leave now." Nang marinig ito, lahat ng nasa kabilang panig kabilang ang Emergency Department Chief ng ospital at ilang mga doktor na nakasuot ng puting Amerikana ay nagpakita ng galit at pagkainip. Naghahanap ka ng gulo, bata. Ang nasa katanghaliang lalaki na nakaputi ay biglang sumugod kay Ricardo habang ang isang paa ay nagwawalis patungo sa kanya. Mabilis na hinayla ni Miranda si Nora nang makita ang nangyayari. Galit na tumingin siya sa kalaban nila dahil hindi niya akalain na magiging dominanti ito kaya aatake sila ng walang babala. Gayunpaman, napabuntong hininga si Ricardo habang ang isang kamay ay patuloy na nag-infuse kay Emerson ng enerhiya ng dragon habang ang kanyang kabilang braso ay umindayog palabas. Boom!
Isang muffled sound na sinabayan ng mga alon ng puwersa ang bumungad mula sa kung saan bumangga ang bisig ni Ricardo sa shin ng kanyang kalaban. Tumpak talon-talon. Napaatras ng 3 hakbang ang nasa katanghaliang gulang na nakaputi bago tuluyang nabawi ang balanse habang si Ricardo ay tahimik na nakaupo. Kung gusto mong maging dominante, dapat may sapat kang lakas para suportahan ito, confident na sabi ni Ricardo habang matamang nakatitig sa kanilang kalaban. Sinabi ko na sa iyo na ang kaibigan ko ay nangangailangan ng medikal na atensyon dito, matigas na dagdag ni Ricardo habang pinapanatili ang isang hangin ng awtoridad sa paligid niya. Magwala ka. Seryoso ang itsura ng nasa katanghaliang gulang na nakaputi matapos marinig ito ngunit nanatiling nakatitig kay Lancia na matamang nagsasabing, kilala mo ba kung sino ang iyong sinasaktan? My young master is critically ill right now kaya hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Sagot ng middle-aged man bago lumingon sa emergency department chief, ano pa ang hinihintay mo? Ilipat mo kami agad sa ibang kwarto. O sige. Mabilis na tumugon ang hepe matapos mapagtanto ang nangyari. Paulit-ulit siyang tumanggo habang nakayuko dahil halatang hindi na nila kayang masaktan pa sila. Bilis! Maghanda ng isa pang emergency room para sa atin ngayon. Inutusan niya ang ilang doktor na nakasuot ng puting Amerikana na nasa malapit. Dahil night shift noon, sa simula, isang emergency room lang ang bukas. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala silang pagpipilian kundi gamitin din ang isa pa. Ang pinuno ng emergency department ay bumulong ng isang sumpa sa ilalim ng kanyang hininga at binigyan si Ricardo ng isang inis na tingin. Hindi niya maiwasang mapangiti sa pag-aakalang male iligtas ni Ricardo si Emerson, nang magkawatak-watak ang loob niya. Anong tanga? At ngayon, para sa kapakanan ng isang namamatay na tao, nasaktan hindi nila alam ang pamilya Thompson kundi pati na rin ang isang tao na kailangan nilang sipsipin para lamang mapasaya sila. Miranda, your husband is so clueless. Kilala mo pa ba kung sino ang nasugatan? Bunsong anak ito ng pamilya Graham. Sabi ni Sarah na matalim ang tingin kay Ricardo. Tiningnan siya ni Miranda na may malamig na lamig sa kanyang magandang mukha. Don't call me Miranda. Hindi tayo ganoon ka-close. Sa sandaling ito, nang makita niyang muli ang dati niyang kaibigan, ang tanging nasa puso ni Miranda ay pagkasuklam at galit. Napaka-ignorante. Ngumuso si Sarah at nagmamadaling naabutan si Mohamed at iba pa. Maging ang mga miyembro ng pamilyang Thompson ay mukhang nababalisa at sinusubukang pasayahin ang pamilya Graham. Ipinakita nito kung gaano talaga kalakas ang pamilya Graham kaysa sa iba pang mga pamilya. Lalagyan ng nobela. Ang lakas nila ay makikita mula sa kanilang auction noong nakaraang panahon sa Edoland. Bilang isang martial arts family na kadalasang hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa mga tagalabas, ang pamilya Graham ay hindi lamang maraming masters kundi pati na rin ang kayamanan na hindi nasusukat. Isa talaga itong pinakamakapangyarihang pamilya ng Edoland. Pinagmamasdan si Sarah na umalis, nakatayo doon si Miranda na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Pinagtaksilan ng isang taong pinagkakatiwalaan niya at halos dumisan ni isa kahit para sa isang kalmado gaya ni Miranda mahirap hindi makaramdam ng galit sa loob. Honey, don't worry about her right now. Sisiguraduhin kong magbabayad siya. Mapanghikayat na nagsalita si Ricardo. Paanong hindi niya malalaman na galit ang asawa niya? Kung hahayaan niyang magdusa ng ganito ang kanyang asawa nang hindi naghihiganti kay Sarah, ano kaya ang magiging asawa niya? Kabanata 236 na maglakad tayo. Sinulyapan ni Ricardo ang mga sugat ng binata at alam niyang hindi siya iligtas ng ospital. Natawa siya na iniisip na sa ugali ni Sarah at ng kanyang ama, madali niyang tanggapin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Gusto mo bang mabuhay si Mr. Graham? Masyadong madali iyon. Patuloy niyang tinulungan si Emerson na gumaling, na binigyan siya ng enerhiya ng dragon habang ginagamit ang 9 revolving sun acupuncture technique mula sa Dragon Emperor's Cannon. Nasa bingit ng kamatayan si Emerson ayon sa makabagong medisina ngunit himalang nagsimulang gumaling. Makalipas ang ilang oras, bumangon si Emerson sa kama at nakapaglakad-lakad kahit medyo namumutla.
Magpahinga ka lang ng ilang araw at gagaling ka na. Nakangiting sabi ni Ricardo. Si Emerson ay tumingin kay Ricardo nang may pasasalamat at lumuhad pa sa kanyang harapan, nagpasalamat sa kanyang pagligtas sa kanyang buhay. Ngunit agad siyang hinayla ni Ricardo, sinabing natural lamang ito dahil nasugatan siya sa pagprotekta sa kanyang anak na babae. Si Emerson ay lumaki sa Havertown Mountains ngunit umalis lamang kamakailan pagkatapos na gumugol ng halos lahat ng kanyang buhay doon. Hindi pa siya gaanong na-expose sa lipunan bago ang insidenteng ito kaya't mayroon pa rin siyang inosenteng katangian sa kanya. Tuwang-tuwang tumalon si Nora sabay bulalas ng nakakamangha si Daddy. Habang si Miranda naman ay tumanggo bilang pagsang-ayon kay Emerson. Samantala, gulat na nakatayo si Lina sa labas ng pinto ng emergency room nang makita niya. Si Emerson ay bumalik mula sa malapit kamatayang karanasan na buhay at maayos na muli. Let's go. Let's go show off in front of certain people. I'm sure they'll come begging me soon enough. Nakangiting sabi ni Ricardo habang sabay silang lumabas ng emergency room. Sa labas ng kabilang emergency room. Kumakatawa na ang mga emergency light ay nakabukas para sa paggamot, isang grupo ng mga tao sa labas ang nakatayong hindi mapakali na naghihintay. Sa sandaling ito, si Sarah, na may suot na pananibik na ekspresyon, ay naglalakad sa labas ng emergency room. Si Mohamed ay nagkaroon din ng hindi magandang kutis, na tila hindi mapakali. Sa pagkakataong ito, bumantong hininga ang nasa katanghaliang lalaki na nakaputi, at ang matalim at malamig na titig nito ay tumitig kay Sarah. Miss Thompson, anong nangyayari? Paano nasangkot ang young master ko sa isang car accident? Ang kanyang pangalan ay Jared Graham, isang katiwala ng pamilya Graham. Ako. Ayoko rin. Bakas sa mukha ni Sarah ang pagkabalisa at pagkainosente, at ipinaliwanag niya sa kaunting kislap ng kanyang mga mata, siya at ako ay nagpalipas ng gabi na magkasama kahapon. I have an immense paghanga sa kanya, at halatang may nararamdaman din siya para sa akin na pagkasunduan naming panuurin ang pagsikat ng araw ng magkasama sa umaga dahil hindi masyadong traffic sa madaling araw, kaya mabilis akong nagmaneho. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may bumangga sa isang truck. Biglang red light. Sinubukan kong iwasan pero pagkatapos. Jared, hindi ko akalain na ganito pala ang mangyayari. She looked guilty habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sinulyapan ni Mohamed ang kanyang anak bago humihingi ng tawad at same time na sinabi, Jared, hindi sinasadya ni Sarah. Kung maaari, naniniwala ako na mas gugustuhin ni Sarah na mismo ang magdusa ng matinding pinsala kaysa hayaang masaktan si Mr. Graham. Hindi ba tama? Binigyan niya ng makahulugang tingin si Sarah. Mabilis na tumango si Sarah habang umiiyak, oo. Oo. Bakit? Bakit hindi ako ang nasugatan? Habang malamig na pinapanood ni Jared ang kanilang pagtatanghal, sinabi niya, anuman ang nangyari dito ngayon kung may mangyari sa young master, si Miss Thompson at ang pamilya Thompson ay magdadala ng galit ng pamilya Graham. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Mohamed at Sarah na manginig sa pagkabalisa. Kahit na ang pamilya Graham ay kumilos ng mahina, ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot. Bagay na hindi kayang masaktan ng pamilya Thompson. Lalo na't minsan na silang nagtulungan noon na naging dahilan upang mas namulat sila kung gaano kalalim ang impluwensya ng Graham family. Kung hindi sana ibinaba ni Mohamed ang kanyang sarili ng labi sa harap ng isa sa kanilang mga tagapaglingkod mula sa Graham family sa kabila ng pagiging pinuno mismo ng pamilya Thompson. Young master dapat okay. Dapat siya. Nag-aalalang ulit ni Mohamed habang tahimik na nagdarasal sa loob ng kanyang puso. Oo. Siguradong dadating si young master. Same time ding nanalangin si Sarah. Malamig na sabi ni Jared, let's hope so. Sa sandaling ito, ang ilang mga tao ay casual na naglalakad at naglalakbay. Nang makita ang mga individual na ito, si Sarah, ang kanyang ama, si Jared, at ilang mga bodyguard mula sa pamilyang Thompson ay nagpahayag ng hindi magiliw na mga ekspresyon. Ricardo, Miranda, anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Sarah. Si Jared stared at Ricardo menacingly, asking him directly, anak,
I don't have time for you right now, yet you're still flaunting yourself in front my eyes. What do you want? Ngumisi si Ricardo, narinig ko kayong lahat na nagdadasal kanina. Okay lang ba si Mr. Graham? Haha, sayang naman. Kailangan ko kayong bigyan ng reality check, hindi siya mailigtas ng ospital. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Sarah at ng kanyang ama kasama si Jared. Binata, minumura mo ba ang aking young master? Gusto mo ba talagang guluhin ang pamilya Graham? Malamig na tanong ni Jared. Itinuro ni Sarah si Ricardo at sinabing, Ricardo, how dare you gloat here? Anong benepisyo ang makukuha mo kapag may nangyari kay Mr. Graham? Let me tell you that by saying such things means that you don't respect the Graham family. Sinisikap pa rin ng babaeng ito na pukawin at ganap na pukawin ang puot kay Ricardo mula sa pamilya Graham. Ignoring Sarah's words, Ricardo calmly said to Jared, I'm not cursing your young master. I'm just telling it like it. Sabihin mo nga. Sa tingin ko ay pinupukaw mo ang pamilya Graham. Ang aking young master ay may magandang kapalaran. Wala siyang anumang problema, Jared gritted his teeth. Yes. Mr. Graham must be fine. Ricardo, there's no way for your gloating here. Dagdag ni Sarah. Paalisan mo sila dito. Sumenya si Mohamed sa ilang bodyguard na may galit na ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room nang lumabas ang ilang doktor na nakasuot ng puting Amerikana kasama ang kanilang punong manggagamot. Mga doktor, kumusta ang aking young master? Sabay na nag-aalalang tanong ni Jared at Sarah habang umaasa sa magandang balita tungkol sa kanyang kalagayan. Ngunit ang nakita lang nila ay ang mga doktor na umiiling na walang magawa sa mga ekspresyong puno ng panghihinayang. Inalis ng punong manggagamot ang kanyang maskara at nagsalita sa mahinang boses, paumanhin ngunit ginawa namin ang aming makakaya. Si Mr. Graham ay nagkaroon ng matinding pinsala na labis para sa amin sa kabila ng aming walang humpay na pagsisikap. Hindi niya magawa. Gawin mo. Nanlaki ang mga mata ni Jared nang marinig ang nakakagulat na balitang ito bago sumigaw ng hindi mapigilan, paano nangyari ito? Paano ito posible? Anong klase kayong mga doktor? Bakit kayo lumabas kung hindi niyo siya mailigtas? Ituloy mo. Ituloy mo ang loob at iligtas mo siya. Hindi pwedeng mamatay ang young master ko. Lalagyan ng nobela. Hindi matanggap ni Jared ang nangyari simula nang ibinaba niya ang kanyang binatang Panginoon mula sa kanilang tahanan sa bundok. Paano niya ipapaliwanag ang lahat ngayon kung namatay siya sa labas nang hindi man lang nakarating sa tamang pangangalagang medikal? Nagulat din sina Sarah at Mohamed sa balitang ito, na sinisigawan ng doktor. Anong klaseng mga doktor kayo? Bilasan mo at iligtas mo si Mr. Graham. Sabihin ko sa iyo, kung may mangyari man sa kanya, walang sinuman sa inyo ang makakaalis ng hindi nasaktan. Hindi pwedeng mamatay si Mr. Graham. Hindi siya pwedeng mamatay. Natakot si Jared na mamatay ang kanyang young master sa labas. Lalong natakot si Sarah at ang pamilya Thompson. Kung may nangyari sa kanya, hindi rin makakatakas sa responsibilidad ang pamilya Thompson. Talagang balisa si Sarah at ang kanyang ama. Lalo na si Sarah sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya habang sinisigawan ang mga doktor na ito ng matatalas na salita. Kabanata 237 Bakit ako dapat mag-ipon? Nagsimula ang pamilya Thompson sa anti-gang negosyo at ngayon ay nagmamay-ari ng ilang malalaking auction house. Bilang resulta, nagtrabaho sila sa pamilya Graham noong nakaraan. Ilang taon na ang nakalipas, dahil sa isang espesyal na pangyayari, ang pamilya Graham ay hindi makapagsagawa ng isang auction sa loob ng kanilang sariling angkan at humiram ng isa sa mga bahay ng auction ng pamilya Thompson. Nagdulot ito ng kaunting camaraderie sa pagitan ng dalawang pamilya. Kamakailan, kumalat ang balita sa mga nasa itaas na bilog ng Edolan tungkol sa isang tableta na tinatawag na Nourishing Essence Pill. Ito ay sinabi na napaka-epektibo at kahit isang tableta ay maaaring makakuha ng milyon-milyong dolyar sa auction. Bago ito, monopolyo ng pamilya Graham ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga tabletop sa Edoland at sa mga nakapaligid na lugar nito.
Kaya nang marinig nila ang tungkol sa Nourishing Essence Pill, ipinadala nila ang kanilang katiwala na si Jared upang imbestigahan ito. Ang bunsong anak ng pamilyang Graham, Declan na likas na malaya at mapaglaro ay nakatag din kasama si Jared sa misyon na ito. Nais ni Jared na gamitin ang kanyang mga koneksyon sa pamilya Thompson para sa tulong sa pagsisiyasat ng Nourishing Essence Pill kaya nakipag-ugnayan siya kay Mohamed na pagkatapos ay nagpakilala sa kanya kay Sarah. Nakita ito ni Sarah bilang isang pagkakataon para sa kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang hitsura bilang pain at nakipag-close kay Declan habang nagsasaya sa buong magdamag pagkatapos niyang dayin si Miranda ng gabing iyon. Upang tunay na maging malapit kay Declan, iminungkahi niyang panuurin ang pagsikat ng araw ng magkasama sa susunod na umaga, na lumikha ng pag-iibigan sa pagitan nilang dalawa, ngunit hindi niya alam na sa kanilang pagpunta roon, ma-accident sila at magdudulot ng matinding pinsala kay Declan. Kung may mangyari man sa kanya, hindi lang mabibigo ang plano niyang makipag-close kay Declan kundi malalagay din siya sa malaking problema. Sa sandaling ito, sa harap ng pagmamataas ni Jared at ng pamilya Thompson, ang pinuno ng emergency department ay kumunat ang kanyang noo. "I'm sorry, we really did our best." Ang ibang mga doktor ay mayroon ding medyo hindi nasisiyahang mga ekspresyon. "Hehe." Sa sandaling ito, isang mahinang tawa ang umalangaw-ngaw. Tumawa si Ricardo habang pinapanood ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan na para bang isa itong palabas sa unggoy. Nang marinig ni Jared at ng pamilya Thompson ang kaguluhan, lumingon sila para makita ang mapang-asar na ekspresyon ni Ricardo, na agad namang ikinagalit nilang lahat. Lalagyan ng nobela. Naglakas loob ka bang tumawa sa oras na ganito? Galit na pinandilatan ni Jared si Ricardo. "Mr. Graham was cursed by you. You bastard." Tinapon din ni Sarah ng dumi si Ricardo, sinusubukang alisin ang sisi sa sarili. "Umalis ka rito, bata." Nagmura si Mohamed at pagkatapos ay mabangis na itinuro si Ricardo at ang kanyang grupo na nag-uutos sa kanyang mga bodyguard, "Itapon mo siya." Ngumisi si Ricardo, "Huwag mong sabihing hindi ako maaalis ng mga basurang ito. Kung aalis ako ngayon, mahihirapan talaga si Mr. Graham." Nang marinig ang pahayag na ito, dumura si Sarah, "Anong ibig mong sabihin? Mailigtas mo ba si Mr. Graham?" Naningkit ang mga mata ni Jared habang diretsyong nakatitig kay Ricardo, "Anak, mailigtas mo ba ang aking young master?" Siyempre. Kumpiyansa na tumanggo si Ricardo. "How is that possible? We can't even save him. How could you?" Ngumuso ang emergency department director bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap. Lalo siyang nakaramdam ng inis sa binatang ito na paulit-ulit na nagpapahirap sa kanya. Paano masasabi ng isang tao na kaya nilang iligtas si Declan kung hindi nila magawa? Ang mga salita ni Ricardo ay nagparamdam sa mga doktor na ito na insulto na para bang ipinakita nito ang kanilang kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, hindi natapos magsalita ang direktor ng emergency department bago biglang nabulunan sa sarili niyang mga salita. Sa sumunod na segundo ay nanlaki ang mga mata niya na parang nakakita ng multo habang diretsyong nakatingin sa likod ng Ricardo kung saan nakatayo si Emerson. Hey, anong masama kung kaya ko?" Mapaglarong tanong ni Ricardo habang nakatingin sa kanya. Ito. Hindi makapaniwalang itinuro ng direktor ng emergency department si Emerson na may ekspresyon sa mukha ng hindi makapaniwala. Ang iba pang mga puting Amerikana ay pantay na nagulat na hindi makapaniwala. Pagtingin kay Emerson na nakatayo sa tabi ni Lanchan ay halos maisip nila na ito ay isang biro o kalokohan. Buhay. Isang pasyente na nahatulan ng kamatayan sa kanilang pananaw ay nakatayo na ngayon doon na buhay at maayos. Anong nangyari? Hindi makapaniwalang tanong ni Jared nang makita ang mga reaksyon ng mga doktor na ito. Nag-aalinlangan din sina Sarah at Mohamed sa nangyari. Dati sa ibang emergency room area, nakahiga si Emerson pero alam lang nilang may namamatay na hindi alam kung ano ang eksaktong nangyari. Ito. Talagang nagligtas sa kanya. Ang mga organo ng taong ito ay ganap na nabasag, at malinaw na hindi na siya nakakaligtas. Siya talaga. Nabuhay ulit. Isang himala.
Itinuro ng pinuno ng kagawaran ng emerhensya si Emerson, nagsasalita ng medyo hindi magkatugma. Ngunit nang marinig ito, naunawaan ng lahat. Sinasabi mo na ang mga organo ng taong ito ay ganap na nabasag at gayunpaman ang ginoong ito ay nagawang iligtas siya. Paano ang kanyang kalagayan kumpara sa mga pinsala ng aking young master? Naningkit ang mga mata ni Jared nang mapilit itong magtanong. Ang mga pinsala ni Mr. Graham ay nakamamatay din, ngunit hindi kasing lubha niya. Sagot ng pinuno ng Emergency Department. Nang marinig ito, sumulyap si Jared kay Emerson bago tumingin kay Ricardo nang biglang kumislap ang mata nito. Ang mga pinsala ni Emerson ay mas malala pa kaysa sa mga sugat ng kanyang sariling young master at gayunpaman ay nailigtas siya ni Ricardo. Nangangahulugan iyon na dapat talagang mailigtas din ni Ricardo ang sarili niyang young master. Ricardo Wright. Iligtas mo talaga ang young master ko. Excited na tanong ni Jared. Oo, natural na tumango si Ricardo. Kung ganoon ano pa ang hinihintay mo? Bilasan mo at iligtas mo siya. Tabi ka. Gumawa ka ng paraan dito kay Mr. Ricardo. Agad na sigaw ni Jared. Gayunpaman, ngumiti si Ricardo at sumagot, kaya ko pero bakit ko naman gagawin? Tumingin sa kanya si Jared na may bakas ng pagkalumbay, anong ibig mong sabihin? Malamig niyang tinitigan si Ricardo habang pilit na nagsasalita, anak, kung iligtas mo talaga ang young master ko, mapapalampas ko na ang nangyari kanina. Nang marinig ni Ricardo ang pahayag na ito mula kay Jared, hindi napigilan ni Ricardo na mapamura, are you trying to threaten me? Parang gusto mong patayin ang young master mo, ha? Ang mapagpakumbaba na ugali ng kabilang partido, na parang bukas palad na, pinapatawad, ang kanyang sarili, ay nagparamdam kay Ricardo na kapwa naiinis at nasusuklam. Hindi nagpapahalaga. Nakakatawa. Nagdilim ang mukha ni Jared sa mga salita, na nagpapakita ng pabago-bagong ekspresyon. Sa sandaling ito, tumalon si Sarah, na nakaturo kay Ricardo. Ricardo, huwag kang magpasalamat. Ito na ang pagkakataon mo. Maging matino ka at pumasok ka para iligtas si Mr. Graham. Mapapalampas ni Jared ang nakaraan. Ang pamilya Graham ay hindi isang taong kayang saktan mo. Dagdag ni Mohamed na may malamig na ekspresyon. Umiling si Ricardo, hinayla si Nora patungo kay Miranda. Honey, let's go. Parang may ayaw na mabuhay si Mr. Graham. Walang attitude na humingi ng tulong, ha? With that, dear, diretso siyang lumingon na para bang naghahanda ng umalis. Kabanata 238 Kailangan mong magbayad ng presyo. Tumigil ka. Sigaw ni Sarah na tumataas ang boses sa pagmamadali. Nakatayo siya sa harap ni Ricardo. Ricardo, kailangan mo siyang iligtas ngayon, gusto mo man o hindi. Oh. And what makes you think you can stop me? Sumenya si Ricardo kay Jared at sa mga bodyguard ng pamilya Thompson. O baka naman itong mga walang kwentang tao. Ikaw. Nanginginig ang boses ni Sarah habang namumula sa galit. Kanina, noong nakaaway ni Ricardo si Jared, hindi siya natalo. Kung talagang gusto niyang mamatay si Declan ngayon, walang makakapigil sa kanya dito. Pero kung nangyari iyon, haharapin ni Ricardo ang galit ng pamilya Graham at malalagay din sa gulo si Sarah. Maging ang buong pamilya Thompson ay magdadala ng matinding galit. Kung si Declan ay namatay dito ngayon, ang pamilya Graham ay walang pakialam kung ito ay sinadya o hindi. Sa puntong ito, itinulak ni Jared si Sarah sa isang tabi at mahigpit na tinanong si Ricardo, anak, ano ang gusto mong iligtas ang aking young master? Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy, hanggat mailigtas mo siya, hindi lang kami magpapasalamat sa iyo kundi may utang na loob kami sa iyo. Napataas ang kilay ni Ricardo sa sinabi niya at palihim na sinabi, ganun ba? Sigurado ka bang hahayaan mo akong iligtas siya? May mga kondisyon ako. Anong kondisyon? Madilim na tanong ni Jared. Sa huling auction mo, dahan-daang simula ni Ricardo, may natira ka pang Heavenly Spirit Jade. Meron ka pa ba? Saglit na nag-alinlangan si Jared bago dahan-daang tumango, oo. May natira pa tayo sa huling pagkakataon. Bakit mo natanong? Ang Heavenly Spirit Jade na mayroon sila sa kanilang huling auction ay available pa rin ngayon ngunit bakit kailangan ito ng batang ito?
Gusto ko, sabik na sabi ni Ricardo. Makukuha ko ba? Kaya mo bang mangyari iyon? Bahagyang kumunat ang noo ni Jared bago muling tumango, okay. As long as my young master survives because of your help, then I promise in behalf of the Graham family that we will fulfill this condition. Mabuti. Masayang bulalas ni Ricardo. Nakipagdeal ka lang sa sarili mo. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang ulo kay Sarah na may suot na evil grin sa kanyang mukha. Sigurado ka bang gusto mong iligtas ko siya? Kung gagawin ko ito para sa kanya, kailangan mo ring magbayad ng halaga. Nakaramdam si Sarah ng panginginig sa kanyang gulugod sa kanyang ekspresyon ngunit alam niyang wala talaga siyang pagpipilian dito. Natural. Siyempre gusto kong maging ligtas at maayos si Mr. Graham. Kahit anong presyo ang kailangang bayaran ay sulit kung ligtas siya. Matatag siyang tumugon na sinusubukan ang kanyang makakaya upang maging kumpiyansa kahit na siya ay kahit anong ngunit sa ngayon. Tumango si Ricardo sa sinabi at naging seryoso ang mukha. Upang mailigtas ang buhay ni Mr. Graham, hindi lang natin kailangan na pagalingin ang kanyang mga sugat kundi tugunan din ang ugat ng aksidenteng ito. Tanging sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng pinagmulan ng kasawian ay ganap na ligtas si Mr. Graham. Itinuro niya si Sarah at sinabing, kasama mo si Mr. Graham nang mangyari ang aksidente, di ba? Dahil niloko mo siya kaya siya napunta sa gulo na ito. Kailangan nating bunutin lahat ng ngipin mo at itapon sa imburnal para maalis. Nang malas ni Mr. Graham kay Miss Thompson, para sa kaligtasan ni Mr. Graham, sigurado akong hindi ka magsasakripisyo. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Ricardo. Lumipat ang magagandang mata ni Miranda habang sinusulyapan si Ricardo. Sa kanyang puso, malinaw na naunawaan niya na ginagamit ni Ricardo ang pagkakataong ito para balikan si Sarah, na naghihiganti para sa kanya. Talagang tuso ang taktikang ito. Nang marinig ang sinabi ni Ricardo ay agad na nagbago ang mukha ni Sarah. Ricardo, ang kalokohan mo. Paano ko na-jinx si Mr. Graham? You're trying to frame me. Kasuklam-suklam ka. Sinusubukan mo akong patayin. Galit na pinandilata ni Mohamed si Ricardo at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Walang pakialam nang umiti si Ricardo, nagkibit balikat, at sinabing, hindi bale kung hindi ka maniniwala sa akin. Ipinapahayag mo lang ang iyong pagpayag na gawin ang lahat para kay Mr. Graham, at ngayon ay pinatutunayan mo ang iyong sarili na mali ka agad. Ang buhay ba ni Mr. Graham mas mababa ang halaga kaysa sa mga ngipin para sa iyo? Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ni Jared, isang mapanganib na kislap sa kanyang tingin habang nakatutok kay Sarah. Nang maramdaman ang titig ni Jared sa kanya, nanginginig si Sarah sa takot. Jared, huwag kang makinig sa kanya. Ginagamit ka niya. May sama siya sa akin kaya nagsisinungaling siya. Huwag kang maniwala sa kanya, Jared. Please don't. Nakiusap din si Mohamed kay Jared, ngunit huli na ang lahat. Napahawak na si Jared sa buhok ni Sarah, mabangis ang ekspresyon. Mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. And besides, matagal nang galit si Jared kay Sarah. Sinisi niya ito kung bakit siya nagdulot ng gulo, at ngayon ay maaaring pareho silang maharap sa parusa mula sa kanilang pamilya dahil dito. You jinx. Hindi ako kasali kung hindi dahil sa presensya mo. Sinampal siya ni Jared ng malakas sa pisngi habang nagngangalit ang mga ngipin. Ilang ngipin ang lumipad na may tunog. Smack, smack, smack. Walang awa si Jared, naghatid ng magkasunod na sampal mula sa iba't ibang anggulo, na tumama sa mukha ni Sarah. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga hiyawa ni Sarah habang patuloy ang paglabas ng kanyang mga ngipin. Sa wakas, pilit na hinawakan ni Jared ang mga pisngi ni Sarah, pinilit itong ibuka ang kanyang bibig, at pilit na hinugot ang ilang molar mula sa likuran. Nang matapos ito, pinulot ni Jared ang lahat ng ngiping tumulo kanina at binalot ito ng isang piraso ng tela. I'll flush these teeth down the drain now. Mr. Willis, can you save my young master now? Tanong ni Jared sa mahinang boses. Sige. Tumango si Ricardo bilang kasiyahan at nakangiting sabi. Sa pagkakataong ito ay tuluyan ng nadistorbo ang mukha ni Sarah at namamaga ang kanyang bibig na hindi makayanin tingnan.
Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, at bumagsak siya sa lupa, na naglalabas ng tuloy-tuloy na, na tunog. Ang matinding sakit ay nagiging sanhi ng panginginig ng kanyang buong katawan. Masyadong miserable ang itsura iyon. Pinagmasdan ni Miranda ang eksenang may kinang ng kasiyahan sa kanyang magagandang mata, pakiramdam na sa wakas ay nailabas na niya ang lahat ng galit at hinanakit na namumuo sa kanyang kalooban. Ang direktor ng Departamento ng Emerhensya at ilang mga doktor na naruroon ay nagkaroon ng pagkibot ng kanilang mga kalamnan sa mukha. Ngunit sa pagbabalik-tanaw sa pagiging mayabang at dominanteng ugali ni Sarah sa kanila noon, nakaramdam din ang grupo ng ginhawa sa kanilang mga puso. Tiningnan ni Mohamed ang kanyang anak ng ganito, ang kanyang mukha ay namutla sa galit, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita kay Jared. Sa sumunod na segundo, binigyan niya ng matalim na tingin si Ricardo at pagkatapos ay bumaling sa mga doktor na naruroon na nagngangalit ang mga ngipin, at sinabing, "Sapat na ba ang nakita mo? Sapat na ba ang nakita mo? Gamutin ang mga pinsala ng aking anak sa lalong madaling panahon. Kaya mo ba iyon? Ricardo? Ricardo." Sa sandaling ito, nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang tinatakpan ang kanyang bibig at sumisigaw ng hindi magkatugma. Sa sobrang sama ng loob sa mga mata nito, pinandilatan niya si Ricardo. Kung nakakapatay ang eye contact, malamang na naputol na si Ricardo sa 1,000 piraso ngayon. Napangisi si Ricardo sa impotent rage na ito. Sinabi niya kay Miranda at Emerson na dalhin si Nora sa labas ng ospital at hintayin siya, pagkatapos ay pumasok siya sa emergency room. Kabanata 239 si Ricardo ang nagbuo nito sa. Alam ni Ricardo na nasaktan niya si Sarah at maging ang pamilya Thompson ngayon, pero ano? Muntik nang ma-rape ni Sarah si Miranda ng bastos na si Isa, at nakatadhana na itong babaeng ito ang tatayo sa kanya. Si Ricardo ay hindi natatakot sa mga kaaway na napupuot sa kanya. Kung kinasusuklaman siya ng mga kaaway, nangangahulugan ito na natalo sila at nakaramdam ng sakit. Kung siya ay inaapi sa kanyang panig ngunit ang kalaban ay nakaramdam lamang ng saya at pagmamalaki, kung gayon ito ay nagpapakita ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Bukod dito, si Sarah at ang pamilyang Thompson ay hindi katumbas ng pansin ni Ricardo. Kung sila ay maglakas loob na gumanti muli sa susunod, hindi ito kasing simple ng pagkawala ng ngipin. Sa sandaling ito, hindi namalayan ni Ricardo na walang malay na nagbabago ang kanyang kaisipan. Ang sumpa ni Nora, ang masamang balita ng mga magulang. Sa mga araw na ito, paulit-ulit na tinamaan ang kaluluwa ni Ricardo. Nabaliw siya sa pulang mata kanina at mabangis na pumatay ng masasamang espiritu sa buong katawan niya. Karaniwang nagsasalita, ang mapupulang hayop na puno ng puot ay maaaring magmukhang hindi nakakapinsala sa ibabaw habang naglalaman ng lahat ng kalungkutan at puot nito sa kaibuturan. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ito ay nawala. Sa halip ay malalim itong nakatago sa kanyang puso. Sa sandaling na-stimulate sa labas ng kontrol bagaman, Ricardo ay hindi isip na hayaan ang mga kaaway na makita ang kanyang kaila-hilakbot na bahagi. Maya-maya, bumukas muli ang pinto sa emergency room, at lumabas si Ricardo mula sa loob. Si Jared, Mohamed, at iba pa ay naghihintay sa labas. Nag-aalalang tanong ni Jared, kumusta na siya? Hindi siya mamamatay, ngunit nangangailangan ng ilang sandali. Mahinahong sabi ni Ricardo. Wala na si Sarah. Dapat ay nagpagamot na siya. Nag-aalalang pumasok si Jared sa emergency room. Matapos suriin ang pulso ni Declan, ipinakita ni Jared ang pagkagulat sa kanyang mukha noong una, ngunit pagkatapos ay medyo hindi kapanipaniwala. Huwag kalimutan ang mga spirit jades na iyon. Ipadala sila sa akin sa loob ng 1 linggo. Paalala ni Ricardo kay Jared. Tumingin ng malalim si Jared kay Ricardo na walang ekspresyon, "I will." Mabuti yan. Sabi ni Ricardo bago diretsyong umalis. Malamig na tinitigan ni Mohamed ang likod ni Ricardo. Nang makalayo siya, pumasok si Mohamed sa emergency room sa tabi ni Jared. Jared, okay lang ba si Mr. Graham? Kunwaring nag-aalalang tanong ni Mohamed. Paanong hindi magagalit si Mohamed nang matamba ni Jared ang isa sa mga ngipin ng kanyang anak?
Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang galit o sama ng loob kay Jared sa harap ng lahat. Ngumuso si Jared, sa wakas nakatakas na sa panganib ang young master. Kung hindi, magkakaproblema ang anak mo at ang pamilya Thompson. Oo. Oo. Tumango si Mohamed at ngumiti ng alanganin. Sa sumunod na segundo, kumurap ng ilang beses ang mga mata niya at hininaan niya ang boses, Jared, hindi mo ba iniimbestigahan ang nourishing essence peel? I think I've found a clue. Nang marinig ito, sinabi ni Jared ng may interes, oh. Sabihin mo pa. Ngumisi si Mohamed, napansin mo ba ang maputlang lalaki sa tabi ni Ricardo? Mukhang nagbebenta siya ng nourishing essence pills sa Edoland. Si Emerson ay nagsagawa ng maliit na auction para sa nourishing essence pills noon. May binili si Mohamed noong panahong iyon. Sa madaling salita, nakita na niya noon si Emerson. Nang si Emerson ay nakatayo sa tabi ni Ricardo kanina, parang pamilyar siya. Ngayon ay sa wakas ay naalala na niya kung sino ito. Tumaas ang isang kilay ni Jared at muling tinanong siya ba? Oo. Parang ang lalaking yun ay isa sa mga tauhan ni Ricardo. Plus ang medical skills ni Ricardo is so outstanding that I suspect na siya ang gumawa ng nourishing essence pill, Mohamed analyzed. Matapos mag-isip ng ilang segundo, dahan-daang tumango si Jared. Ayon sa sinabi mo, malamang. Direktang dinala ni Ricardo si Miranda pabalik sa Emerald Green Estates. Matapos pakalmayan si Nora at patulugin ay lumapit si Ricardo kay Miranda. Wala kang tulog buong gabi. Magpahinga ka muna dito. Huwag kang pumasok sa trabaho ngayon. Hindi mo magagawa ang lahat sa sarili mo, sabi ni Ricardo habang marahang hinawakan ang kamay niya. Bahagyang namula si Miranda at marahang tumango. Sige. Napangiti na naman si Ricardo, bakit hindi mo na lang ako tumira simula ngayon para makasigurado ako? Pagkarinig nito, pinandilatan ni Miranda si Ricardo, hindi ba tayo nagkasundo not until after our wedding ceremony? At kahit magsama tayo, hindi mo ako mapoprotektahan 24/7. May trabaho pa ako sa kumpanya ko. Don't worry, hindi na ako magkakaroon ng maraming kalaban pagkatapos ng pangyayaring ito, sa tingin ko ay hindi na ako susundan ni isa. Nagkibit balikat si Ricardo na walang pakialam na sumagot, sige. Half-month na lang ang natitira, haha. Bahagya siyang kinurot ni Miranda, anong masamang ideya ang naiisip mo? Huwag mo ngang pangarapin yun. Sinasabi ko sa'yo, kahit magsama tayo, hindi ko. Hindi. Anong hindi mangyayari? Pilyong tanong ni Ricardo na may kasamang ngiti sa labi. Habang si Miranda, na kadalasang malakas at malamig, ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng pagiging mapang-akit at inis, naramdaman ni Ricardo ang pagtibok ng kanyang puso. Well, tingnan natin kung paano ka mag-perform. Napakagatlabi si Miranda at nagpakawala ng mahinang ugong. Ngumiti si Ricardo at nagpalit ng tono. Honey, gusto mo rin bang maging skilled? Gusto kitang turuan ni Nora ng martial arts skills. Oh, and Mason too. Tama ka kanina. I can't always be by your side so. I want you. Lahat ay may maaaring protektahan ang iyong sarili. Nagulat na bulalas ni Miranda, ako. Maaari ba akong maging sanay din? Oo naman. Gusto mo? Tanong ni Ricardo. I do. Siyempre gusto ko. Tuwang-tuwang tumango si Miranda na may halik sa kanyang magagandang mata. Great. Magpahinga muna habang iniisip ko ang mga bagay-bagay, kontentong sabi ni Ricardo. Maaari siyang gumawa ng mga desisyon para kay Nora bilang kanyang ama ngunit kailangan niyang igalang ang kagustuhan ni Miranda. Kung wala siyang interes o kahit na maraming bagay na ito, hindi rin niya ito pipilitin sa kanya. Pero tila siya ay medyo masigasig tungkol dito. Matapos ay settle ang Diyos ang CEO, gumawa si Ricardo ng dalawa pang suppressing talisman na parang mga anteng-anteng na may kalakip na pulang string. Binalak niyang bigyan ng tig-iisa sina Miranda at Nora para isuot nila sa lahat ng oras hanggang sa malaman nila kung paano protektahan ang kanilang sarili ng maayos. Ang dalawang suppressing talisman na ito ay naglalaman ng mas malaking lakas sa pag-atake kaysa sa nauna na sinukat ayon sa buong lakas ng pag-atake ni Ricardo ngayon.
Sa kaso ng panganib bago sila makakuha ng mga kakayahan sa paglaban sa sarili, ang mga pagtatangka-anteng-anteng na ito ay dapat panatilihin silang ligtas mula sa pinsala. Siyempre, tinuruan niya sana kung paano gamitin ng maayos ang mga anteng-anteng na ito. Nang matapos si Ricardo sa paggawa ng mga anteng-anteng, may biglang sumulpot sa kanilang bakura ng hindi inanyayahan. Summer. Nang makita ang babaeng ito ay napakunot ang noo niya nang mabilis itong lumabas ng sala sa takot na kung magdulot ito ng gulo ay baka maalarma si Miranda sa loob ng kanilang vilya na magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang dalawa. Ano nga ulit ginagawa mo dito? Pagkalabas ay kumunat ang noo ni Ricardo at tinanong siya. Si Summer, na dating nakangiting mukha, ay may bakas pa rin ng alindog sa kanyang mga mata. She was anticipating see the infatuated and embarrassed expression on that annoying man's face when he saw her. Ngayon, nang makita ang ugali ni Ricardo, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit nagpapakita ng magkahalong pagdududa at inis. Kabanata 240 nakakaakit na kagandahan. Tinitigan ni Summer si Ricardo na may halong hinala at inis sa mga mata. Ayon sa katwiran, ang lalaking ito ay dapat nasa ilalim ng impluwensya ng kanyang love potion, na mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong. Sa pamamagitan ng gay uma sa kanya, si Ricardo ay dapat na infatuated sa kanya at ganap na smitten. Ngunit ngayon siya ay nakasimangot na walang pasensya. Ricardo, what's wrong? Bad mood ka ba? I came to see you and you're giving me attitude. Umindayog si Summer sa kanyang balakang habang naglalakad palapit sa kanya, mukhang sama ng loob. Ricardo relaxed his brow and once again put on a look that suggested he was entranced by Summer's beauty. Umiling siya at sinabing, hindi, ang sitwasyon lang ng anak ko ang ikinagagalit ko. Pero kapag nakikita ka palagi, gumagaan ang pakiramdam ko. Akala ko baka hindi mo na ako gusto, Summer pouted. How could that? You're so charming. I can't stop thinking about you. Ngumisi si Ricardo na parang isang mapagmahal na tuta habang matamang nakatingin kay Summer. With a seductive smile on her face, Summer asked, by the way, last time we were talking about your daughter so much that I forgot to ask what level is your strength at now. Naabot mo na ba ang official level or even God level? Pakiramdam ni Ricardo ay bumilis ang tibok ng kanyang puso nang marinig ang salitang, "Opisya," mula sa mga labi ni Summer. Lalo siyang na-curious sa background ng babaeng ito. Sa lipunan, ang mga martial artist ay nahahati sa iba't ibang antas batay sa kanilang lakas: horizontal training, basic, bright force, intermediate, dark force, advanced, transmutation force, expert, grandmaster level at god level above grandmaster level. Ngunit walang sinuman ang nagbanggit ng opisya bago. Nangangahulugan ito na ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong martial artist. Siya rin ba ay isang taong tunay na nagsasanay sa paglilinang? I don't know anything about opisya or god levels but my strength seems to be above grandmaster level. Bakit mo natanong? Walang pakialam na tanong ni Ricardo. Nang marinig ang sagot na ito mula kay Ricardo, humajijek si Summer habang nagpapahangin sa kanyang ilong na nagsasabing, "My dear Ricardo, you're amazing. Let's go inside for some chat. And why don't we take things further?" Tila sa pagdinig tungkol sa antas ng kapangyarihan ni Ricardo. Naging interesado agad ang babaeng ito. Nag-evil grin si Lashan habang sumagot, "Nasa bahay pa ang bata. Paano kung pupunta tayo sa isang hotel?" Nang marinig ang mga salitang ito mula sa bibig ni Lashan, mapaglarong itinuro ni Summer ang kanyang ilong habang sinasabing, "Ikaw na makulit na bata." Makalipas ang isang minuto, umalis sila sa villa na naka-red Mercedes-Benz convertible na minamaneho ni Ricardo na bitbit si Summer. Gayunpaman, habang nagmamaneho siya palabas ng gate, isang figure ang lumitaw at nakatayo sa harap ng kanyang sasakyan. Nakita siya ni Ricardo at napangiwi siya sa inis. Muntik na siyang makatapak sa gas at masagasaan siya. Claudia, ano ang ginagawa niya sa kanyang pintuan? Anong klaseng gulo ang sinusubukan niyang idulot ngayon? Bang bang bang. Sa sandaling iyon, tumakbo siya sa gilid ng kanyang sasakyan at tinapik ang bintana.
Sa pagtingin sa pulang Mercedes-Benz convertible na ito, kumislap ang mga mata ni Claudia na may bakas ng pagkagulat. Hindi lang sa mansyon ni Emerald Green Estates tumira ang kawawang dati kundi nagmaneho din ng iba't ibang luxury cars. Sa loob ng ilang sandali, nakaramdam ng labis na hinanakit si Claudia. Kasabay nito, mayroong isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panghihinayang. Kung hindi lang niya pinalaya si Ricardo noon, magiging rich lady na rin kaya siya ngayon. Hinahanap ka ng ibang babae. Napaka-playboy mo, sabi ni Summer sabay upo sa kotse na kunwaring nagseselos. Ex-wife ko siya. Nakasimangot na sabi ni Ricardo bago binuksan ang pinto at malamig na lumabas. Nakita siya ni Claudia at agad nang ngumiti. Then she leaned to look into the car interior. Where's Nora? Is Nora inside? Ricardo, let me see our daughter. Diretsyong isinara ni Ricardo ang kanyang pinto nang walang ekspresyon pagkatapos ay malamig na nagtanong, Claudia, anong gusto mo? With an affectionate look in her eyes mixed with innocence acting spoiled, Claudia replied, I don't want anything. I just wanted to see you both. Nang makita ang kanyang mapagpanggap na hitsura ay naiinis sa loob si Ricardo sa hindi malamang dahilan. Minsan, si Claudia ay kumilos ng masunurin sa kanyang paligid na sa tuwing siya ay kumilos na layaw o mapang-akit sa kanya, agad itong nanlalambot na parang masilya sa init. Ngunit ngayon na nakita niya sa pamamagitan ng kanyang tunay na kulay. Hindi na siya mahuhulog dito. We're doing well. There's no need for you to check on us. Umalis ka na dali. Matigas na wika niya. At huwag ka nang babalik. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung tumawag ako ng security. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Ricardo, mukhang naaawa si Claudia na parang may mali sa lahat. Punong-puno ng luha ang malalaking mata niyang puno ng tubig na tila ba handa na itong tumilapon anumang segundo. Ngayon, napakaganda ng pananamit ng babaeng ito, nakasuot ng pinong light makeup at high slit A-line na palda. Nakasuot din siya ng sexing hubad na medyas na nakabalot sa kanyang mga binti. Ang kanyang katawan ay pinalamutian ng pabango, na naglalabas ng kaaya-ayang halimuyak. Bilang ang dating campus belle, Claudia sa katunayan nagtataglay ng isang tiyak na alindog. Sa kanyang maselang pag-aayos, malamang na maakit niya ang maraming puso sa sandaling ito. Wala ka na ba talagang nararamdaman para sa akin? Mahinang tanong ni Claudia na may bakas ng lungkot sa mga mata habang nakasandal kay Ricardo. Then her tone changed. Honey, I know you and the Low family's daughter are not really married. She probably won't let you touch her, right? Are you frustrated? Let's go to a hotel and talk about it. Sa mapang-akit na mga mata at pananalita ng katawan, naniwala si Claudia na lahat ng lalaki ay malabag na nilalang. Dahil ang paglalaro ng emosyonal na card ay hindi gumana kay Ricardo, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kagandahan upang akitin siya pabalik sa kanyang mga bisig. Tulad ng sinasabi nila, ang pagiging pamilyar ay nagbubunga ng pagmamahal. Hanggat nalasing na naman siya sa lamang nito, hindi na kailangang mag-alala na hindi siya magbago ng isip. Ang lalaking ito ay orihinal na pag-aari niya. Dapat niyang magtagumpay siya kahit anong mangyari. Iminungkahi ni Claudia na pumunta sa isang hotel, kasama si Ricardo para sa kanilang pag-uusap malinaw kung ano ang ibig niyang sabihin ngunit naniniwala siya sa kanyang sarili na maakit siya sa kanyang alindog. I want to go too, ang mapaglarong sabi ni Ricardo nang humarap sa tukso ni Claudia. Natigilan noong una si Claudia pero ngumiti ng matamis sa sagot nito. Ang mga lalaki ay tunay na mga nilalang na nag-iisip gamit ang kanilang mas mababang bahagi. Matapos subukan ng ilang beses gamit ang mga emosyon at pagsusumamo para sa pagkakasundo ng walang tagumpay. Ang kailangan lang ngayong araw ay magsuot ng medyas at magbihis ng mapang-akit. Haha! Ang pag-iisip sa ganitong paraan ay nakaramdam si Claudia ng pagmamalaki ngunit pang-aalipusta sa kaibuturan. Pero bago pa siya makapagpatuloy sa panliligaw, biglang tinulak siya ni Ricardo na nagsasabing, pero hindi sa iyo.